Tinanggal ko ang pangalan nila sa lahat ng aking ari-arian. Lahat. Ang bahay na ito, ang bahay kung saan lumaki ang anak kong si Ben. Wala na siyang karapatan dito. Ang ipon ko sa bangko, ang pensyon na pinaghirapan ko sa loob ng 30 taon sa serbisyo militar, ang 5 milyong piso, lahat ng iyon ay inilipat ko sa isang trust fund. Isang trust fund na para lamang sa isang tao at hindi iyon ang anak ko. Marahil ay iniisip ninyo, anong klaseng ama ang gagawa ng ganito sa kanyang nag-iisang anak? Anong klaseng lolo ang tatalikuran ang sarili niyang kadugo? Ang sagot ay simple lang. Ginawa ko ito dahil hindi ko na sila pamilya. Hindi na. Hindi matapos ang ginawa nila. Hindi matapos ang plano nilang kunin ang lahat mula sa akin. Pati na ang buhay ko. Nakikita ninyo ang lahat ng ito ay nagsimula sa isang tasa ng tsaa, isang simpleng chamomile tea na inihanda ng manugang kong si Gina, isang tasa ng tsaa na halos tumapos sa lahat. Tay, inihanda ko na po ang espesyal na chamomile tea ninyo, sabi niya sa akin, ngumingiti ng napakatamis. Ang ngiting iyon, ngayon, alam ko na kung ano ang nasa likod nito. Para po makatulog kayo ng mahimbing, sa edad ninyo po, kailangan ninyo ng maraming pahinga. Pahinga? Oo, yun nga ang gusto niya, isang mahabang pahinga. Isang tulog na hindi na ako magigising. Ipinagkatiwala ko sa kanila ang lahat. Ang anak ko, si Ben. Pinalaki ko siyang mag-isa nang maaga siyang maulila sa kanyang ina. Ibinigay ko ang lahat para sa kanya. Ang asawa niya, si Gina, tinanggap ko siya sa tahanang ito na parang tunay na anak. Pero ano ang isinukli nila? Wala silang utang na loob. Yun ang tamang salita. Walang utang na loob. Inalagaan ko sila. Tinulungan ko sila noong nagsisimula pa lang sila, nung wala pa silang pambayad sa upa ng apartment nila. Ang pera ko, ang pawis ko, ang tumulong sa kanila na makatayo sa sarili nilang mga paa. At ito ang ganti nila sa akin. Ang tingnan ako na parang isang pabigat. Isang matandang walang silbi, isang balakid na kailangang alisin sa kanilang daraanan. Narinig ko sila. Oo, narinig ko sila isang gabi noong akala nila ay tulog na ako. Nag-uusap sila sa kusina. Mahina ang kanilang mga boses. Masyado nang nagiging malilimutin si Papa, sabi ni Ben. Ang boses ng sarili kong anak, puno ng pag-aalala pero takot. Paano kung may mangyari sa kanya? At sumagot si Gina, ang boses niya malamig at puno ng plano. Huwag kang mag-alala, mahal. May paraan para diyan. Isang paraan para maging mas simple ang lahat para sa atin, para maalagaan natin siya ng permanente. Noong una ayokong paniwalaan. Sino ba namang ama ang mag-iisip ng masama sa sarili niyang anak? Pero ang mga salitang iyon, permanente, nanatili iyon sa aking isipan. Sinimulan kong maramdaman ang mga pagbabago sa aking katawan, ang pagiging pagod palagi, ang pagkalito, ang mga alaalang unti-unting nawawala. Akala ko ay dala lang ito ng katandaan. Nagkamali ako, iyon pala ay simula pa lang ng kanilang masamang balak. Ang plano nilang ilagay ako sa isang institusyon, isang nursing home kung saan ako mag-isang mamamatay, at habang nangyayari iyon, malaya na nilang makukuha ang lahat ng pinaghirapan ko. Ang bahay, ang pera, lahat. Paghamak sa matanda, iyon ang ginawa nila. Itinapon nila ang lahat ng sakripisyo ko para lang sa pera. Pero hindi pa yon ang katapusan dahil hindi nila alam may isang taong nakamasid, isang taong nakikinig, isang taong akala nila ay walang muwang at walang kakayahan. Ang 8 taong gulang kong apo, ang pipi kong apo si Miguel, 8 taon. Sa loob ng 8 taon, hindi nagsalita ang batang iyon. Sabi ng mga doktor, hindi na raw siya kailanman magsasalita. Para kay Gina, isa lang siyang palamuti. Isang sirang palamuti sa kanilang perpektong pamilya. Pero para sa akin, siya ang aking mundo. At sa araw na umalis sila para sa kanilang bakasyon, ang araw na ipinagkatiwala nila sa akin si Miguel, iyon ang araw na nagbago ang lahat. Ang balak nilang pagpatay sa akin, hindi iyon nagtagumpay. Ang plano nilang kunin ang lahat. Gumuho iyon. Hindi ito paghihigante. Hindi. Ito ay katarungan.
Ito ay ang pagbibigay ng leksyon na hinding-hindi nila malilimutan. Isang leksyon tungkol sa pamilya, sa dangal at sa utang na loob. Isang leksyon na sinimulan ng isang bulong mula sa isang batang akala nila ay walang boses. Sa sandaling sumara ang pinto sa likuran nila, sa sandaling naiwan kaming dalawa ng apo ko, isang himala ang nangyari. Ang 8 taong pananahimik nabasag. Tumingin siya sa akin ng kanyang mga mata puno ng takot pero puno rin ng determinasyon at sa isang boses na magaspang dahil sa hindi paggamit pero napakalinaw. Sinabi niya ang mga salitang nagligtas sa aking buhay at nagsimula ng pagbagsak nila. Lolo, bulong niya, pakiusap, huwag ninyong iinumin ang tsaa. At iyon pa lang ang simula. Bago tayo magpatuloy sa kwento kung paano namin pinlano ang aming paglaban, mangyaring mag-subscribe po kayo sa channel na ito para hindi ninyo makaligtaan ang mga susunod na kabanata. At pakisabi na rin po sa comments section kung saan kayo nanonood sa mga oras na ito. Ang inyong suporta ay malaking bagay para sa amin. Salamat po. Dahan-dahang isinara ni Harold ang pinto ng kusina. Gusto niyang siguraduhin na walang ibang makakarinig sa kanila kahit na silang dalawa lang naman ni Lucas ang gising sa buong bahay. Ang katahimikan ng gabi ay tila bumabalot sa kanila. Isang mabigat na katahimikan na punong-puno ng mga tanong na 8 taon nang naghihintay ng sagot. Pinaupo niya ang kaniyang apo sa isang silyang gawa sa matibay na nara. Ang batang si Lucas, na 8 taong gulang pa lamang, ay mukhang mas maliit kaysa sa kaniyang edad. Ang mga balikat niya ay nakakuba, tilapasan ang mundo, at ang kaniyang mga mata ay laging nakatingin sa sahig, takot tumingin ng diretso sa kahit kanino. Kumuha si Harold ng gatas mula sa refrigerator at ininit ito saglit. Ang amoy ng mainit na gatas ay nagdala ng kaunting ginhawa sa malamig na tensyon sa pagitan nila. Inilapag niya ang tasa sa harap ni Lucas. Inumin mo ito, apo, malumanais na, sabi ni Harold. Pampainit ng tiyan, huwag kang matakot. Tayong dalawa lang dito, walang makakapanakit sa'yo. Hinawakan ni Lucas ang tasa gamit ang 2 kamay, damang-dama ang init nito, ngunit hindi pa rin siya umiimik. Tinitigan siya ni Harold. Alam ng matanda na kailangan niyang maging maingat. Ang batang ito ay parang isang bubog na maaaring mabasag sa anumang maling galaw. Lucas, panimula ni Harold, ang boses niya ay mababa at seryoso, parang boses ng isang lolo na nagkukwento ng alamat. Alam kong nakakapagsalita ka, narinig kita kanina. Ang boses mo ay ang pinakamagandang tunog na narinig ko sa loob ng maraming taon, pero kailangan kong malaman. Bakit? Bakit mo piniling manahimik ng napakatagal? Bakit ka nagpanggap na pipi? Nanginginig ang mga kamay ni Lucas, muntik ng matapon ng gatas. Ibinaon niya ang kaniyang mukha sa kaniyang mga palad. Huminga ng malalim si Harold at lumapit, hinawakan ang balikat ng bata. Dahil ba sa kaniya? Tanong ni Harold. Dahil ba sa nanay mo? Sa pagbanggit ng salitang nanay, biglang nag-angat ng tingin si Lucas. Ang takot sa kaniyang mga mata ay parang isang malalim na balon. Ang takot na iyon ang nagkumpirma sa hinala ni Harold. Pumuka ang bibig ni Lucas pero walang lumabas na tunog sa simula. Parang kinalawang na ang kaniyang lalamunan dahil sa tagal ng hindi paggamit. Huminga siya ng malalim at sa wakas isang mahina at garalgal na boses ang lumabas. Sabi niya, nanginginig ang boses ni Lucas, sabi niya, dadalhin niya ako sa isang espesyal na lugar. Kumunot ang noo ni Harold, espesyal na lugar? Saan, Lucas? Isang ospital, sagot ng bata at tumulo na ang luha mula sa kaniyang mga mata. Isang ospital para sa mga batang maingay. Sabi niya, doon daw, ang mga doktor ay may gamot na magpapatulog sa akin. Matutulog ako ng mahimbing at hindi na ako muling gigising. Kailanman, nanigas si Harold, ang dugo niya ay tila kumulo sa galit. Hindi niya maubos maiisip na ang isang ina ay kayang sabihin iyon sa sarili niyang anak. Ang banta ng isang musmos na papatayin ito na patutulugin ng habambuhay ay gawa ng isang demonyo, hindi ng isang tao. Sinabi niya iyon sa iyo? Nanggigil na tanong ni Harold, pilit na pinapakalma ang sarili para hindi matakot ang bata.
Tumango si Lucas. Opo, Lolo, paulit-ulit. Tuwing gabi bago ako matulog, binubulong niya iyon sa akin. Sabi niya, kung magsalita ako kahit isang salita o kung magsumbong ako kay Papa o sa iyo, dadating ang puting sasakyan at kukunin ako. Kaya tinahi ko na lang ang bibig ko, Lolo, natakot ako. Gusto ko pa pong mabuhay. Napapikit si Harold. Ang sakit sa puso niya ay hindi dahil sa kaniyang sakit sa puso, kundi dahil sa awa sa kaniyang apo. Sa loob ng 8 taon, ang batang ito ay namuhay sa ilalim ng terorismo sa loob ng sarili niyang tahanan. Ang katahimikan ni Lucas ay hindi kapansanan. Ito ay isang kalasag, isang paraan para mabuhay. Kaya pala, bulong ni Harold sa sarili, kaya pala palagi kang nakatingin sa kaniya bago ka gumalaw, kaya pala takot na takot ka. Hinawakan ni Harold ang kamay ng apo ng mahigpit, ang kamay ng isang veterano ng digmaan na humahawak sa kamay ng isang batang nakaligtas sa sarili niyang giyera. Makinig ka sa akin, Lucas, sabi ni Harold, at sa pagkakataong ito, ang boses niya ay matigas at puno ng pangako. Hindi iyon mangyayari, walang kukuha sa iyo, walang magpapatulog sa iyo. Nandito ako, si Lolo ang bahala. Simula sa gabing ito, hindi ka na mag-iisa. Pero Lolo, hikpi ni Lucas, malakas siya. Mautak siya. Niloloko niya tayong lahat. Alam ko, sagot ni Harold, pero hindi niya alam ang isang bagay. Hindi niya alam naggising na ang leon. Hindi niya alam na nagsalita ka na sa akin. At iyon, Lucas, ang magiging sandata natin. Tumayo si Lucas at niyakap ang kaniyang lolo. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Harold ang bigat na nawala sa balikat ng bata. Ang pag-amin ay nagpalaya sa kaniya. Pero para kay Harold, ito ay simula pa lamang. Ang pag-amin ni Lucas ay parang gatilyo ng baril na kinablit. Alam na niya ngayon kung gaano kasama si Amber at alam niyang hindi lang pananakot ang kaya nitong gawin. Mayroon pa po, Lolo, biglang sabi ni Lucas habang kumakalas sa yakap. Pinahid niya ang kaniyang luha. May ipapakita ako sa inyo. Hindi lang ako nanahimik. Nakinig din ako. At may itinago ako. Tiningnan siya ni Harold ng may pagtataka. Anong ibig mong sabihin? Sumama kayo sa kwarto ko, sabi ni Lucas. Nasa ilalim ng sahig, ang ebidensya. Sumunod si Harold kay Lucas pabalik sa silid ng bata. Madilim ang pasilyo, tanging ang liwanag ng buwan na tumatago sa bintana ang nagsisilbing ilaw nila. Bawat hakbang ni Harold ay maingat, iniinda ang kirot sa kaniyang mga tuhod, pero ang adrenaline sa kaniyang katawan ang nagtutulak sa kaniya. Pagpasok nila sa kwarto, agad na lumuhod si Lucas sa isang sulok malapit sa kaniyang kama. Inalis niya ang maliit na alpombra na nakalatag doon. Sa ilalim nito ay ang sahig na gawa sa kahoy. Pinanood ni Harold ang kaniyang apo habang kinakapan nito ang gilid ng isang tabla ng sahig. May maliit na puwang doon na tanging maliliit na daliri lang ng bata ang makakasungkit. Sa isang puwersadong angat natanggal ni Lucas ang tabla, isang lihim na taguan. Mula sa madilim na butas, inilabas ni Lucas ang isang lumang lata ng biskwit. Kinakalawang na ang mga gilid nito. Ito ang kaban ng yaman ni Lucas, pero hindi laruan o pera ang laman nito. Pinubuksan ko ito kapag wala siya, bulong ni Lucas habang inaabot ang lata kay Harold. Diyan ko nilalagay ang lahat ng nakikita ko, lahat ng naririnig ko. Kinuha ni Harold ang lata. Mabigat ito para sa laki nito. Naupo siya sa gilid ng kama at dahan-dahang binuksan ang takip. Ang tumambad sa kaniya ay hindi ginto kundi mga papel, mga resibo, mga sulat kamay at maliliit na bote ng gamot na walang laman. Kinuha ni Harold ang unang papel. Ito ay isang pahina mula sa isang notebook. Sulat kamay ito ni Amber. Kilalang-kilala niya ang penmanship ng manugang, matulis at madiin. Pinasa niya ito sa ilalim ng liwanag ng lampshade. Isa itong listahan, arsenic, cyanide, digitalis. Sa tapat ng bawat lason ay may mga numero at petsa. Nanlaki ang mga mata ni Harold. Hindi ito simpleng listahan. Ito ay isang plano, isang tala-arawan ng dahan-dahang pagpatay. Nakita niya ang mga petsa kung kailan siya dumanas ng matinding sakit ng tiyan, pagkahilo at panghihina. Tugma ang lahat sa mga petsang nakasulat sa papel.
Diyos ko, pulong ni Harold, matagal na niya akong nilalason. At ito pa po, Lolo, iniabot ni Lucas ang isang nakatuping dokumento. Mukhang mas formal ito kaysa sa iba. Isang resulta ng laboratorio. Binuksan ito ni Harold. Isa itong DNA test result. Ilang taon na ang nakalilipas ang petsa. Nakasaad dito ang pangalan ni Lucas at ang pangalan ng kaniyang ama, si Christopher. Hinanap ng mga mata ni Harold ang resulta. Sa ibabang bahagi, nakasulat ang mga salitang dumurog sa kaniyang puso at sa alaala ng kaniyang pumanaw na anak. Probability of paternity, 0% bumagsak ang balikat ni Harold. Ang papel ay nanginginig sa kaniyang mga kamay. Si Christopher, ang kaniyang pinakamamahal na anak na namatay sa aksidente, ay hindi ang tunay na ama ni Lucas. Tumingin siya kay Lucas, ang batang nasa harap niya na minahal niya at inalagaan bilang sariling kadugo ay walang bahid ng dugo ng mga Fortunato. Pero sa halip na magalit o itakwil ang bata, isang kakaibang damdamin ang sumibol sa dibdib ni Harold. Awa. At mas matinding galit kay Amber. Alam mo ba ang ibig sabihin nito, Lucas? Tanong ni Harold basag ang boses. Opo, sagot ng bata, nakayuko. Narinig ko siyang kausap ang tunay kong ama sa telepono noon. Humihingi siya ng pera. Sabi niya, ginagamit niya lang daw si Papa Christopher at ikaw para may matirhan kami at may pera siya. Sabi niya, isa lang akong tiket para sa yaman ninyo. Tiket. Iyon lang ang turing ni Amber sa sarili niyang anak, isang kasangkapan para makapanloks. Pinakasalan niya si Christopher, ipinaako ang anak ng ibang lalaki. At ngayong patay na si Christopher, ang target naman niya ay si Harold at ang mana nito. Tinitigan ni Harold si Lucas. Walang dugo ni Christopher sa batang ito, pero sa mga sandaling iyon, nakita ni Harold ang tapang at talino na higit pa sa dugo. Ang batang ito ang nagligtas sa kaniya. Ang batang ito ang nagbukas ng kaniyang mga mata. Makinig ka, Lucas, sabi ni Harold at hinawakan ang mukha ng bata. Wala akong pakialam sa papel na ito. Ikaw ay apo ko. Dugo man o hindi, ikaw ang pamilya ko. At ang babaeng iyon, pagbabayaran niya ang lahat ng ginawa niya sa atin, sa iyo, at sa alaala ng papa mo. Ibinalik ni Harold ang mga dokumento sa lata. Ang ebidensya ay sapat na para ipakulong si Amber ng habang buhay. Pero alam ni Harold na hindi sapat ang basta ipakulong lang siya. Kailangan niyang siguraduhin na wala ng kawala ang manugang. Ang sakit sa kaniyang katawan ay tila naglaho, napalitan ng isang malamig na determinasyon. Ang lason na ipinainom sa kaniya ni Amber ay hindi pumatay sa kaniya, bagkus ginising lang nito ang natutulog na sundalo sa loob niya. Itago mo ulit ito, utos ni Harold. Bukas, magsisimula ang ating laban. Hindi na natulog si Harold ng gabing iyon. Naupo siya sa kaniyang paboritong silya sa sala, nakatingin sa kawalan habang sumisikat ang araw. Ang isip niya ay bumalik sa panahon ng kaniyang kabataan, noong siya ay isa pang opisyal sa militar. Naalala niya ang disiplina, ang estratehiya, ang sining ng pakikidigma. Sa loob ng mahabang panahon, hinayaan niyang maging biktima siya. Hinayaan niyang maging isang mahinang matanda na inaalagaan ng isang mapagkunwaring manugang. Pero tapos na ang mga araw na iyon. Ngayon, siya na ulit si Kapitan Harold. At mayroon siyang misyon. Kumuha siya ng papel at ballpen. Nagsimula siyang magbalangkas ng plano. Hindi ito basta-basta. Kailangan itong maging pulido dahil mautak si Amber. Kung matutunugan nito na alam na nila ang totoo, maaari itong tumakas dala ang pera o mas malala, saktan si Lucas bago umalis. 3 yugto, iyon ang kailangan. Ang unang yugto ay ang kumpirmasyon. Kailangan niya ng matibay na ebidensyang medikal na mag-uugnay sa mga lason sa katawan niya at sa mga gamot na itinatago ni Amber. Ang mga sulat sa lata ni Lucas ay magandang simula, pero sa korte, kailangan ng siyensya. Kailangan niyang magpa-blood test nang hindi nalalaman ni Amber. Ang ikalawang yugto ay ang pagpapanggap. Ito ang pinakamahirap na bahagi. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagiging uulyaning matanda. Kailangan niyang iparamdam kay Amber na tagumpay ito. Kapag kampante ang kalaban,
doon ito nagiging pabaya. Hahayaan niyang isipin ni Amber na malapit na siyang mamatay. Ang ikatlong yugto ay ang patibong. Kailangan niyang hulihin si Amber sa akto. Kailangang marinig mismo mula sa bibig nito ang pag-amin habang nakatutok ang mga awtoridad. Tiningnan ni Harold ang kaniyang mga kamay. Kulubot na ang balat, may mga pekas ng katandaan pero hindi na nanginginig. Ang bawat ugat ay tila dumadaloy ang bagong lakas. Akala mo ba ay kaya mo akong isahan, Amber? Pulong niya sa hangin. Nagkamali ka ng kinalaban? Inubos ko ang kalahati ng buhay ko sa pakikipaglaban sa mga taong mas masahol pa sa iyo. Tumayo siya at naglakad papunta sa salamin. Tinitigan niya ang sarili. Ang mata na dati ay puno ng pagod at kalungkutan ngayon ay nagliliyab. Ito ang mata ng isang ama na ipaghihiganti ang kaniyang anak na niloko. Ito ang mata ng isang lolo na poprotekta sa kaniyang apo. Tinawagan niya ang kaniyang pinagkakatiwalaang kaibigan na doktor, si Dr. Santos. "Doc," bungad niya sa telepono, "maaga pa lang ay nambulahaw na siya." "Kailangan kita. Huwag kang magtatanong. Pumunta ka dito sa bahay mamaya pagkaalis na pagkaalis ni Amber. Dalahin mo ang lahat ng gamit para sa full toxicology screening at magdala ka rin ng pulis." Natahimik ang kabilang linya sandali bago sumagot ang doktor. "Harold, anong nangyayari?" "Sasabihin ko sa iyo lahat pagdating mo," sagot ni Harold. "Basta huwag kang maingay. Buhay namin ng apo ko ang nakataya dito." Ibinaba niya ang telepono. Handa na ang entablado. Ang mga piyesa ay gumagalaw na. Si Amber ay kasalukuyang nasa bakasyon, nagsasayag gamit ang perang ninakaw sa kaniya, habang iniisip na ang biyena niya ay nabubulok na sa bahay. Pagbalik niya, sasalubungin siya ng isang sorpresa. Naisip ni Harold ang halaga ng pera na nawala. Milyon-milyong piso. Ang pondo para sa kolehiyo ni Lucas, ang ipon niya para sa pagre-retiro, ang lupain sa probinsya. Halos simutin ni Amber ang lahat. Pero ang pera ay kikitain ulit. Ang hustisya ay hindi nabibili. Huminga ng malalim si Harold. Nagsimula na siyang mag-ensayo ng kaniyang arte. Inilaylay niya ang kaniyang mga balikat. Pinalabo niya ang kaniyang tingin. Ginawa niyang garalgal ang kaniyang boses. "Lucas," tawag niya sa apo na nasa pinto, nanonood sa kaniya. "Handa ka na ba?" Tumango si Lucas. "Opo, lolo." "Tandaan mo," paalala ni Harold, "wala tayong alam. Takot tayo, mahina tayo. Iyon ang gusto niyang makita. Iyon ang ibibigay natin sa kaniya hanggang sa huling sandali." Ngumiti ng tipid si Lucas. Isang ngiti na may halong kaba pero may tiwala. Sa wakas, may kakampi na siya. Kinabukasan, habang wala si Amber, dumating si Dr. Santos kasama ang isang pribadong nurse at isang kaibigang abogado. Mabilis ang naging kilos nila, kumuha ng dugo kay Harold. Kinuha rin ang mga sampol ng pagkain sa refrigerator na inihanda ni Amber bago ito umalis. Ang resulta ay mabilis at nakakagimbal. "Arsenic," sabi ni Dr. Santos, hawak ang resulta habang nakatingin kay Harold nang may halong takot at tawa. "Mababa ang dosis pero matagal nang naipon sa katawan mo, Harold. Kung nagpatuloy pa ito ng ilang buwan, baka hindi ka na namin naabutan." Tumango si Harold, hindi siya nagulat. Inasahan na niya ito. "Salamat, Doc. Ngayon may ebidensya na tayo. Itago niyo iyan." "Abogado, ihanda mo ang mga papeles para sa pagbawi ng mana at ang kasong kriminal." "Gagawin ko, Harold," sabi ng abogado. "Pero kailangan natin siyang mapauwi. Kailangan natin siyang hulihin dito." "Ako ang bahala doon," sagot ni Harold. Kinuha niya ang kaniyang telepono. Huminga siya ng malalim. Ilang sandali lang, nagbago ang kaniyang anyo. Mula sa matikas na veterano, bigla siyang naging isang kaawa-awang matanda. Tinawagan niya si Amber. Naka-loudspeaker ang telepono para marinig ng lahat sa kwarto, ni Dr. Santos, ng abogado at ni Lucas. "Hello?" sagot ni Amber sa kabilang linya. Maingay ang background, parang nasa isang party or casino. Ang boses niya ay masigla, walang bahid ng pag-aalala. "Pa? Bakit ka napatawag? Istorbo ka naman, nagsasaya ako eh." "Amber," simula ni Harold. Ang boses niya ay nanginginig, parang kinakapos ng hininga. "Amber, anak, hindi ko na kaya." Tumahimik sa kabilang linya. Naramdaman ni Harold ang pagtindig ng balahibo ni Amber sa tuwa. "Anong ibig mong sabihing hindi mo na kaya?" tanong ni Amber.
pilit na itinatago ang excitement sa boses nito. May masakit ba sa'yo? Ang tiyan ko, daing ni Harold, umaarte na parang namimilipit sa sakit. At ang puso ko, parang titigil na, wala na akong lakas bumangon. Lucas! Si Lucas iyak ng iyak dito. Hindi ko na alam ang gagawin ko, parang katapusan ko na. Nainom mo ba ang gamot na iniwan ko? Tanong agad ni Amber. Ang tinutukoy niya ay ang gamot na lason pala. Opo, ininom ko lahat, pagsisinungaling ni Harold. Dinoble ko pa kasi ang sakit talaga, pero parang lalo akong nanghina. Narinig nila ang mahinang tawa ni Amber sa kabilang linya. Isang tawa na nagpapatayo ng balahibo. Ganun ba pa? Baka oras mo na talaga. Matanda ka na rin naman. Umuwi ka na pakiusap. Pagmamakaawa ni Harold. Gusto ko sana, bago ako mawala, maayos ko ang testamento. Gusto kong ibigay sa iyo ang access sa lahat ng bank accounts ko. Ayokong mahirapan ka at si Lucas pag wala na ako. Ito ang pain, ang pera, ang pinakahihintay ni Amber. Talaga pa? Biglang naging matamis ang boses ni Amber. Sige pa, huwag kang mag-alala. Pauwi na ako. Sasakay ako ng unang flight bukas. Hintayin mo ako, ha? Huwag kang mamamatay hanggat hindi ako dumarating. Hihintayin kita. Bulong ni Harold bago kunwari ay nabitawan ang telepono sa panghihina. Pinatay ni Amber ang tawag. Sa loob ng bahay ni Harold, nagkatinginan ng lahat. Dahan-dahang umayos ng upo si Harold. Nawala ang panginginig, nawala ang garalgal ng boses, isang ngisi ang sumilay sa kaniyang mga labi. Narinig niyo ba iyon? Tanong ni Harold sa abogado. Gustong-gusto niyang mamatay na ako at uwi siya para sa pera. Nakarecord ang lahat, sabi ng abogado, pero kailangan natin siyang mahuli sa akto ng pagpapainom sa iyo ng lason o pag-amin sa harap mo. Tumingin si Harold kay Lucas. Bukas, matatapos na ang lahat ng ito, apo. Bukas, makikita mo kung paano bumagsak ang isang higante. Lumapit si Lucas at humawak sa kamay ng lolo niya. Hindi ako natatakot, lolo. Basta kasama kita. Magaling, sabi ni Harold. Magpahinga ka na. Kailangan nating mag-ipon ng lakas. Dahil bukas ay magkakaroon tayo ng bisita. At sisiguraduhin nating hindi na siya makakalabas pa ng bahay na ito nang hindi nakaposas. Ang bitag ay nakalatag na, ang daga ay papunta na sa keso. At si Harold, ang matandang inakala nilang walang laban, ay handa ng hatakin ang tali. Ang Biyernes ng hapon at ang buong araw ng Sabado ay naging isang kampo militar sa loob ng aming tahanan. Ang bawat sulok ng bahay na dati ay puno ng mga alaala ng aking asawang si Elena, ng mga yapak ng aking anak na si Ben noong bata pa siya, ay tila nagbago ng anyo. Ito na ngayon ang aming command center. Kami ni Miguel, kami ay naging 2 sundalo, isang veterano na muling tinawag sa tungkulin mula sa kapayapaan ng kanyang pagre-retiro at isang batang mandirigma na sa wakas ay natagpuan ang kanyang pinakamalakas na sandata, ang kanyang boses. Alam namin na ang aming kalaban ay tuso, mapagkunwari at walang awang gagawin ang lahat para manalo. Kaya wala kaming puwang para sa anumang pagkakamali. Ang unang hakbang sa paghahanda para sa anumang giyera ay ang pagpili ng tamang sandata. Sa aming laban, hindi ito baril o anumang uri ng patalim na nakakasugat ng laman. Ang sandata namin ay mas tuso, mas permanente at mas mapanira sa isang taong binuo ang kanyang buhay sa kasinungalingan. Ang sandata namin ay ang katotohanan. Ngunit para mahuli ang katotohanan iyon sa kanyang purong anyo, kailangan namin ng isang saksi na hindi kayang magsinungaling, hindi kayang matakot, at hindi kayang suhulan, isang digital voice recorder. Nagpunta kami sa isang electronic store sa bayan. Habang kami ay naglalakad sa mga pasilyo na kumikinang sa artipisyal na ilaw mula sa daan-daang screen ng telebisyon at mga makabagong gadget, ramdam ko ang kakaibang bigat sa aking dibdib. Si Miguel na sa kanyang edad ay dapat na masayang humihila sa akin papunta sa toy section ay tahimik na naglalakad sa aking tabi. Ang kanyang mga mata ay hindi tulad ng sa isang ordinaryong bata. Seryoso niyang sinusuri ang bawat aparato na nakadisplay na parang isang general na sinusuri ang kanyang arsenal bago ang isang malaking laban. Walang bakas ng pagiging musmos sa kanyang mukha.
tanging determinasyon. Ito po, Lolo, bulong niya sa wakas itinuturo ang isang maliit at itim na aparato na halos kasing laki lang ng aking hinlalaki. Hindi ito kapansin-pansin, simple lang. Maliit po, kaya madaling itago. Sabi po sa label, High Fidelity Audio Capture. Humanga ako sa kanyang talas ng isip. Hindi niya pinili ang pinakamalaki o ang pinakamahal. Pinili niya ang pinakamabisa para sa aming misyon. Pinasa ko ang mga detalye sa kahon, profesional na grado, may mahabang battery life. Perpekto. Habang binabayaran ko ito sa cashier, ang maliit na kahon ay parang may bigat ng 1,000 libra sa aking kamay. Ito ang aming pag-asa, ang aming alas. Ito ang magiging tahimik na saksi na maglalantad sa pinakamalakas na kasinungalingan na binuo ng aking manugang. Ito ang huhuli sa bawat salita, sa bawat tono ng kanyang pananabik at kasakiman. Hindi kami dumiretso ng uwi. Kailangan naming subukan ang aming sandata sa totoong sitwasyon. Sa parking lot, sa loob ng aming lumang kotse, pinuksan namin ang kahon. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay halos nakakabingi. Tanging ang tunog lang ng aming paghinga ang maririnig. Pinatayo ko si Miguel mga 15 talampakan ng layo sa tabi ng isang puno ng akasya. Magsalita ka, anak. Sabihin mo ang pangalan mo at kung anong araw ngayon. Sabi ko, ang boses ko ay kalmado at kontrolado, parang isang opisyal na nagbibigay ng huling utos bago ang isang misyon. Tumango siya. Itinuwid niya ang kanyang likod at nagsalita. Ang kanyang boses ay normal lang, hindi sumisigaw, hindi bumubulong. Ako po si Miguel Bennett. Ngayon po ay Biyernes ng hapon. Pagkatapos noon, bumalik siya sa kotse. Pinindot ko ang play button. At sa katahimikan ng aming sasakyan, narinig namin ang kanyang boses. Malinaw na malinaw, bawat pantig, bawat hininga. Walang ingay ng hangin, walang dagundong ng mga dumadaang sasakyan. Tanging ang dalisay na boses lang ng aking apo. Ang boses na pinatahimik sa loob ng 8 taon, ang boses na magiging instrumento ng aming katarungan. Nagkatinginan kami ni Miguel. Sa kanyang mga mata nakita ko ang isang kislap ng pag-asa at tapang. Sa akin naman, alam kong handa na kami. Pag-uwi namin, sinimulan namin ang aming ensayo. Ang sala, na karaniwang lugar para sa panonood ng telebisyon, ay naging aming entablado. Ang unang bahagi ng plano ay ang paglalagay ng recorder. Sinubukan namin ang iba't ibang lugar. Sa ilalim ng sofa, masyadong halata. Sa loob ng florera, baka may makialam. Sa wakas natagpuan namin ang perpektong lugar sa likod ng isang hilera ng makakapal na libro tungkol sa kasaysayan ng digmaan sa aking bookshelf. Mga librong hindi kailanman gagalawin ni Gina dahil wala siyang interes dito. Mula roon, perpektong nakatutok ang mikropono sa paborito kong upuan at sa sofa sa tapat nito, ang eksaktong mga lugar kung saan namin inaasahan na magaganap ang pag-uusap. Inulit namin ang paglalagay at pagkuha nito. Dahan-dahan, anak, paalala ko sa kanya. Huwag kang magmamadali, kumilos ka na parang normal lang, na parang may kinukuha ka lang na libro. 5 beses, 10 beses. Hanggang sa ang bawat galaw ni Miguel ay naging natural at makinis. Pagkatapos noon, sinimulan namin ang aming pag-iensayo sa aming mga papel. Ako ang unang sumabak. Umupo ako sa aking silya at sinimulan ang aking pag-arte bilang isang matandang nalilito at nanghihina. Nilaseng ko ang aking mga salita. Nasaan na nga ba ang salamin ko? Tanong ko, kahit na nakasabit ito sa aking leeg. Miguel, kumain ka na ba ng almusal? O tanghalian na ba? Tinitingnan ako ni Miguel ng may seryosong mukha, parang isang direktor ng pelikula. Lolo, medyo halata pa po punan niya. Subukan niyo pong tumingin sa malayo na parang may hinahanap kayo sa hangin at bagalan niyo po ang pagsasalita na parang mabigat ang bawat salita. Sinunod ko ang kanyang payo. Inulit ko ang aking linya at sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang pagbabago. Naramdaman ko ang bigat ng pagkalito na sinusubukan kong ipakita. Tumingin ako sa kanya at nakita ko ang pagtango niya, isang maliit na tango ng pagsang-ayon. Alam kong tama na. Ang pinakamahirap na bahagi ay ang pag-iensayo ni Miguel. Kailangan niyang bumalik sa pagiging tahimik na bata na kilala ni Gina. Walang salita, Miguel, walang tingin.
Maging anino ka lang sa sahig, sabi ko sa kanya. At ginawa niya. Umupo siya sa sahig kasama ang kanyang mga laruan at nawala siya. Ang kanyang presensya ay naging napakagaan na halos makalimutan mong nandoon siya. Perpekto. Ang Sabado ng gabi ay ang aming huling paghahanda. Halos hindi kumain ng hapunan si Miguel. Ang kanyang tiyan ay puno ng kaba. Nakita ko ang takot sa kanyang mga mata, ang takot na baka hindi niya magawa. Para pakalmahin siya, ikinuwento ko sa kanya ang mga karanasan ko sa digmaan. Hindi ang tungkol sa karahasan, kundi ang tungkol sa katapangan. Ikinuwento ko ang tungkol sa mga batang sundalo, mas bata pa kay Ben, na nakahanap ng tapang sa gitna ng panganib. Ang tapang, Miguel, sabi ko sa kanya habang nakaupo kami sa gilid ng kanyang kama, ay hindi ang kawalan ng takot. Ito ay ang paggawa ng tama kahit na nanginginig ka sa takot. At ikaw ang pinakamatapang na batang kilala ko. Niyakap niya ako ng mahigpit. Paano po kung magkamali ako bukas, Lolo? Hinaplos ko ang kanyang buhok. Kung magkamali ka, aayusin natin, pero hindi ka magkakamali. Ang katotohanan ay nasa panig natin at mayroon tayong ebidensya para patunayan ito. Matulog ka na, sundalo. Kailangan mo ng lakas para bukas. Pumikit siya, pero alam kong hindi agad siya makakatulog. Ako man ay hindi nakatulog ng gabing iyon. Umupo ako sa aking silya sa sala, sa dilim, nakatingin sa litrato ng aking asawang si Elena sa ibabaw ng aparador. Kinausap ko siya sa aking isipan. Gabayan mo kami, mahal. Bigyan mo ng lakas ang apo natin. Bukas papasok sina Ben at Gina sa isang patibong. Isang patibong na binuo mula sa kanilang sariling kasamaan. Hindi pa nila alam, pero ang kanilang perpektong mundo ay malapit ng gumuho. At kami, ang matanda at ang bata na kanilang minaliit, ang magiging dahilan nito. Ang tunog ng makina ng sasakyan ni Ben na pumarada sa aming driveway noong linggo, 2:00 ng hapon, ay parang isang hudyat na nagsimula na ang laban. Sa loob ko, naramdaman ko ang isang pamilyar na pakiramdam na hindi ko naramdaman mula pa noong 1968. Isang kakaibang kalma. Ang kalmadong pokus ng isang sundalo bago ang isang ambush. Ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Tanging ang misyon na lang ang nasa isip ko. Nagkatinginan kami ni Miguel sa sala. Isang mabilis na sulyap lang, pero sapat na iyon. Sa kanyang mga kayumangging mata, nakita ko ang katatagan. Handa na siya. 2 araw naming inensayo ang sandaling ito. Mabilis akong bumalik sa aking karakter. Inayos ko ang aking sarili sa aking paboritong silya. Ang aking mga balikat ay nakayuko. Ang aking buhok ay sadyang hindi inayos. Ang butones ng aking polo ay mali ang pagkakakabit, kaya't ang isang gilid ay mas mahaba kaysa sa kabila. Hindi rin ako nag-ahit ng umagang iyon. Nang tumingin ako sa salamin kanina, nakita ko mismo ang taong gustong makita ni Gina. Isang matandang lalaking unti-unti nang nawawala sa sarili. Isang madaling biktima. Si Miguel naman ay umupo sa sahig, malapit sa aking mga paa, napapaligiran ng kanyang mga action figure. Bago bumukas ang pinto, binigyan niya ako ng isang napakaliit na tango. Isang senyales na hindi mapapansin ng iba. Pagkatapos, siya ay naging ganap na tahimik at hindi gumagalaw. Bumalik siya sa papel na ginampanan niya sa loob ng 8 taon. Bumukas ang pinto. "Tay, nandito na kami!" Ang boses ni Gina ay tumawid sa buong bahay, masaya at peke. Pumasok siya sa sala, ang kanyang balat ay kulay kayumanggi mula sa 4 na araw sa ilalim ng araw ng Caribbean. Ang kanyang mga mata ay mabilis na sinuri ang aking kabuuan, mula sa aking magulong buhok hanggang sa aking maling butones. Sa isang iglap, isang kislap ng inis ang dumaan sa kanyang mukha. Isang kislap na nagsasabing nagulat siyang makita akong nakaupo pa rin sa aking silya at hindi isinusugod sa ospital. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, nawala rin ito at napalitan ng isang maskara ng pag-aalala. "Naku tay, kawawa naman kayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng peking awa. "Mukha po kayong pagod na pagod. Naalagaan niyo po ba ang sarili ninyo?" Hinayaan kong gumala ang aking paningin na para bang nahihirapan akong mag-focus. "Kina, nakabalik na pala kayo," sabi ko ng mabagal.
Gaano kayo katagal na wala? 4 na araw lang po, tay. 4 na araw, sagot niya at narinig ko ang bahagyang pagmamalaki sa kanyang tono. Inulit ko ang kanyang sinabi, 4 na araw, tama. Hinayaan kong bumalatay ang pagkalito sa aking mukha. Pagod na pagod ako. Hindi ko matandaan kung kumain na ba ng almusal si Miguel. O kahapon pa ba yon? Pumasok si Ben sa likuran niya, buhat ang kanilang mga bagahe. Nang makita niya ako, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Pa, sabi niya, ang kanyang boses ay pilit. Ayos lang po ba kayo? Sinulyapan siya ni Gina ng isang matalim na tingin, isang babala, bago bumaling muli sa akin gamit ang kanyang matamis na boses. Pagod lang siya, Ben. Sa edad niya, natural lang na mangyari ang mga bagay na ito. Umupo siya sa sofa na parang pag-aari niya ito, komportable at kampante, ang eksaktong lugar kung saan nakatutok ang aming recorder. Tay, tanong niya. Ito na ang tanong na hinihintay namin. Umiinom po ba kayo ng tsaa ninyo? Yung espesyal na timpla na inihanda ko. Tumango ako ng malabo. Tsaa, yung tsaa, nakakatulong. Ang sarap ng tulog ko, palagi na lang akong tulog. Mabuti yan, hindi niya maitago ang kasiyahan sa kanyang boses. Napakabuti niyan, kailangan ng katawan ninyo ng pahinga. Pumaling siya kay Ben. Kita mo na ang sinasabi ko? Malinaw na mas mabilis siyang nanghihina kaysa sa inaasahan natin. Kailangan na talaga nating gawin yung pag-uusap na matagal na nating ipinagpapaliban. Pumuka ang bibig ni Ben. Gina, baka dapat... Ben, pinutol siya ni Gina. Matigas, pinal. Kailangan ng tulong ng tatay mo, professional na tulong. Muli siyang bumaling sa akin at ngayon ang maskara ay unti-unti nang natatanggal. Ngayon nakikita ko na kung ano talaga ang nasa ilalim. Tay, ano po ang masasabi ninyo sa isang lugar kung saan may mga nurse na magbabantay sa inyo, kung saan masisiguro ng mga tao na ligtas kayo? Ginawa kong maliit at talunan ng aking boses. Ayokong maging pabigat, isang pasanin sa inyong mga anak. Hindi po kayo pabigat, tama ang mga salita pero mali ang tono. Pero ganyan talaga ang buhay. May mga taong sa edad ninyo ay mas mabilis kumupas kaysa sa iba, lalo na kung hindi na sila kasing talas ng dati. Nagiinit na siya sa kanyang paksa, nagiging mas matapang. Ang isang memory care facility ang pinakamainam para sa lahat, para maasikaso na namin ng maayos ang mga ari-arian ninyo. Ang bahay, ang pera, lahat ng mga komplikadong bagay na hindi niyo na kailangang alalahanin pa. Hindi mapakali si Ben sa may pintuan. Gina, pinaliwala niya ito. Magiging mas simple ang lahat, pagpapatuloy niya na halos para sa sarili na lang niya kapag naayos na ang mga tamang papeles. Ang recorder sa likod ng mga libro ay hinihigop ang bawat salita, bawat malamig na kalkulasyon, bawat piraso ng ebidensyang kailangan namin. Nananatili akong nakaupo, ginagampanan ng aking papel, ang nalilitong matanda, ang madaling biktima. Hinahayaan siyang isipin na nanalo na siya. At sa sandaling iyon, tumayo si Miguel. Dahan-dahan, may layunin. Hindi siya lumakad papunta sa akin. Lumakad siya papunta sa bookshelf. Naputol ang pagsasalita ni Gina sa kalagitnaan ng pangungusap. Ang lahat ng atensyon sa silid ay napunta sa maliit na batang naglalakad ng may bigat na hindi angkop sa kanyang edad. Lumakad si Miguel papunta sa bookshelf. Inabot niya ang likod ng mga lumang libro ng digmaan. Inilabas niya ang digital recorder. Humarap siya sa kanyang ina at nagsalita. Nakarecord po ito simula pa lang nang pumasok kayo. Ang mukha ni Gina ay naging kasing puti ng papel. At nakakapagsalita po ako, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umaalingaw-ngaw sa nakabibinging katahimikan. Noon pa man, nakakapagsalita na po ako. Ang patibong ay bumagsak na. Ito na ang sandaling aming pinakahihintay. Ang hangin sa loob ng sala ay mabigat, para bang may nakadagang sako ng bigas sa dibdib ng bawat isa. Nakaupo si Amber sa kabilang dulo ng mesa. Ang mukha niya ay puno ng kayabangan. Nakataas ang kanyang kilay habang tinitingnan ako na parang isang basahan na gusto na niyang itapon. Sa tabi niya ay si Christopher. Nakayuko, hindi makatingin sa akin ng diretso. Alam kong kinakain na siya ng kanyang konsensya. Pero
Huli na ang lahat para sa pagsisisi. Pirmahan mo na ito, Harold, ang sabi ni Amber. Ang boses niya ay matinis, walang galang. Wala ka nang magagawa, matanda ka na, ulyanin ka na, kami na ang bahala sa lahat ng ari-arian mo. Tiningnan ko ang papel sa harap ko. Isang dokumento na naglilipat ng lahat ng aking naipundar sa pangalan niya. Ang bahay, ang lupa, ang savings, lahat. Dahan-dahan kong inabot ang ballpen. Nakita ko ang ngiti sa labi ni Amber, isang ngiti ng tagumpay. Akala niya ay nautunan niya ako ng tuluyan. Akala niya ang pagpapanggap ko nitong mga nakaraang buwan ay totoo. Pero sa halip na pirmahan ng papel, ibinaba ko ang ballpen ng mariin sa mesa. Tug, ang tunog ay umaling-awngaw sa katahimikan ng kwarto. Itinuwid ko ang aking likod. Inalis ko ang kuba na ilang buwan ko ring tiniis. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Amber. Ang aking tingin ay hindi na malabo o litong-lito. Ito ay matalim, malinaw, at puno ng awtoridad. Hindi ko pipirmahan yan, ang sabi ko. Ang boses ko ay buo at malakas. Walang garalgal. Nanlaki ang mga mata ni Amber. Napaatras siya ng bahagya sa kanyang upuan. Anong sinabi mo? Narinig mo ako, Amber, ang sagot ko. At hindi ako ulyanin, hindi ako baliw, at lalong hindi ako tanga. Tumayo ako. Sa pagkakataong ito, hindi ko na kailangan ng tungkod. Naglakad ako palapit sa isang cabinet at kinuha ang isang brown envelope. Inilatag ko ito sa mesa. Alam ko ang lahat, ang sabi ko habang isa-isang inilalabas ang mga litrato at dokumento. Alam ko ang planong pagbebenta sa bahay na ito. Alam ko ang pagnanakaw mo sa bank account ko noong nakaraang buwan. At alam ko na hindi mo anak si Lucas. Doon namutla si Amber, parang inalis ng dugo ang kanyang mukha. Anong pinagsasasabi mo? Nauutal niyang sagot, pero halata ang takot sa kanyang boses. Ito ang resulta ng DNA test, sabi ko. Sabay lapag ng huling papel. Si Christopher ang ama, oo, pero ikaw, wala kang kinalaman sa dugo ng pamilyang ito. At ang mas malala, nalaman ko kung ano ang ginagawa mo sa bata kapag wala ako. Tumingin ako kay Lucas. Ang aking matapang na apo, nakatayo siya sa gilid. Dati, nanginginig siya sa takot kapag nariyan si Amber. Pero ngayon, nakatayo siya ng tuwid. Ito ang pinag-insayuhan namin. Ito ang aming preparasyon. Huminga ng malalim si Lucas. Lolo, ang tawag niya at tumingin siya kay Amber. Pagod na po ako sa pananakit niyo. Pagod na po akong matakot. Nabasag ang katahimikan. Sumigaw si Amber. Isang sigaw na parang hayop na nasukol. Walang hiya kayo, mga sinungaling! Bigla siyang sumugod. Ang kanyang mga kuko ay nakaakma sa mukha ni Lucas. Nawala na ang kanyang pagiging disente, lumabas na ang tunay niyang kulay. Ang demonyong nagtatago sa likod ng magandang mukha. Amber, tama na! Sigaw ni Christopher, pero hindi siya gumalaw sa kanyang upuan. Duwag. Mabilis akong kumilos. Sa kabila ng edad ko, ang adrenaline ay nagbigay sa akin ng lakas. Hinarang ko ang sarili ko sa pagitan ni Amber at ni Lucas. Sinalag ko ang kanyang kamay. Hinding-hindi mo na muling sasaktan ang apo ko, ang sigaw ko sa kanya. Ang boses ko ay dumagundong sa buong bahay. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto. Pumasok ang mga pulis. Kasama nila ang aking abogado. Mrs. Amber, sabi ng hepe ng pulisya, inaaresto namin kayo sa salang estafa, pang-aabuso sa bata at tangkang pananakit. Nagwala si Amber. Nagpupumiglas siya habang pinoposasan ng mga pulis. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay napalitan ng pagmamakaawa at sa huli, ng iyak ng pagkatalo. Christopher, tulungan mo ako, sigaw niya sa asawa niya. Pero nakayuko lang si Christopher. Umiiyak. Alam niyang wala siyang magagawa dahil siya mismo ay may pananagutan. Niyakap ko ng mahigpit si Lucas habang inilalabas ng mga pulis si Amber. Ramdam ko ang tibok ng puso ng aking apo. Mabilis, pero panatag. Tapos na, apo, ang bulong ko sa kanya. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Tapos na ang pagpapanggap. Tapos na ang takot. Tumingin sa akin si Lucas at ngumiti. Sa unang pagkakataon sa loob ng mahabang panahon, nakita ko ang tunay na saya sa kanyang mga mata. Ang bigat na dinadala namin ay tuluyan ng nawala. Ang katotohanan ay lumabas na at ito ang nagpalaya sa aming lahat.
Lumipas ang ilang buwan pero sariwa pa rin sa isipan ko ang araw ng paglilitis. Ang korte ay tahimik pero puno ng tensyon. Nakaupo kami ni Lucas sa harap. Suot ko ang aking pinakamagandang barong. Gusto kong ipakita sa lahat na ang matandang tinang kanilang apak-apakan ay nakatayo pa rin, marangal at matatag. Sa kabilang panig, nakita ko si Amber. Naka-uniforme na siya ng bilanggo. Wala na ang kanyang mga alahas. Wala na ang mamahaling makeup. Ang natitira na lang ay isang babaeng mukhang pagod at talunan. Sa tabi niya ay si Christopher, na mukhang mas matanda pa kaysa sa akin dahil sa bigat ng kanyang konsensya. Inilatag ng aming abogado ang lahat ng ebidensya, ang mga voice recording na nakuha namin ni Lucas, ang mga dokumento ng bangko, ang CCTV footage ng pananakit niya sa bata, at ang DNA test. Walang nakalusot. Ang bawat kasinungalingan na binuo ni Amber ay isa-isang giniba ng katotohanan. Nang basahin ng hukom ang hatol, parang tumigil ang mundo. Para sa kasong large-scale estafa at child abuse, ikaw, Amber, ay hinahatulan ng 15 taong pagkakakulong. 15 taon, narinig ko ang pagsinghap ni Amber na pahawak siya sa mesa. Tumingin siya sa akin at sa mata niya, nakita ko ang pagsisisi. Pero hindi pagsisisi dahil sa ginawa niyang masama, kundi pagsisisi dahil nahuli siya. Para naman kay Christopher, dahil sa iyong pakikipagsabuatan at hindi pag-uulat ng krimen, ikaw ay hinahatulan ng 5 taong probation. Umiyak si Christopher, lumapit siya sa akin pagkatapos ng paglilitis. Gusto niyang hawakan ang kamay ko, gusto niyang yakapin si Lucas, pero umiwas ang bata. Nagtago si Lucas sa likod ko. Patawarin niyo ako, ang sabi ni Christopher habang lumuluhod. Tiningnan ko siya ng may halong awa at lungkot. Pinatawad na kita, Christopher, para sa sarili kong kapayapaan. Pero ang tiwala ay parang salamin. Kapag nabasag na, pwede mong buuin. Pero makikita at makikita mo pa rin ang mga lamat. Umalis kami sa korte na magkahawak kamay ni Lucas. Ang sumunod na tagpo ay sa opisina ng DSWD at ng abogado. Ipinagkaloob sa akin ang full legal custody ni Lucas. Ako na ang kanyang magiging legal na tagapangalaga. Wala nang makakaagaw sa kanya sa akin. Nang gabing iyon, nagluto kami ng paboritong sinigang ni Lucas. Simple lang ang aming hapunan. Wala nang mga sigawan, wala nang mga matang mapanghusga, tahimik ang bahay, pero ito ay katahimikan ng kapayapaan, hindi ng takot. Habang kumakain kami, napansin kong nakatitig sa akin si Lucas. Lolo, ang tawag niya. Bakit, apo? Salamat po, sabi niya. Salamat dahil hindi niyo ako iniwan. Salamat dahil naging matapang kayo para sa akin. Tumulo ang luha ko, pero sa pagkakataong ito, luha ito ng kaligayahan. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, Lucas, kahit maubos ang lahat ng pera ko, kahit mawala ang lahat ng ari-arian ko. Basta ligtas ka, iyon lang ang yaman na kailangan ko. Natutunan ko na sa huli, ang hustisya ay hindi lang tungkol sa pagpaparusa sa mga may sala. Ito ay tungkol sa pagpapanumbalik ng kung ano ang tama. Ito ay tungkol sa pagprotekta sa mga inosente. Si Amber ay nasa kulungan na, nagbabayad sa kanyang mga kasalanan. Si Christopher ay nagsisikap na bumangon mula sa kanyang kahihiyan. At kami ni Lucas, nagsisimula pa lang kami. Pinuksan ko ang bintana at pumasok ang sariwang hangin ng gabi. Tumingala ako sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Tapos na ang bagyo. At sa wakas, pwede na kaming matulog ng mahimbing. Ang sakripisyo, ang pagpapanggap, ang sakit, lahat ng iyon ay sulit. Dahil sa huli, ang pagmamahal ng isang lolo sa kanyang apo ang pinakamalakas na sandata at ang pinakamatibay na ebidensya na hindi kayang tibagin ng sinuman. 6 na buwan ang lumipas, ang taglamig ng aming mga buhay ay unti-unting napalitan ng tagsibol. Ang madilim na ulap ng pagtataksil at kasinungalingan ay humawi at pinalitan ng sikat ng araw na nagbigay ng bagong pag-asa. Sa loob ng 6 na buwang iyon, si Miguel at ako ay nagtayo ng isang bagay na akala ko inawala na ng pumanaw ang aking asawang si Elena. Nagtayo kami ng isang pamilya,
isang pamilyang hindi nakatali sa dugo, kundi sa pagpili, sa katapatan at sa sama-samang pagharap sa laban. May pagkakaiba sa pagitan ng simpleng pag-iral at ng tunay na pamumuhay. At si Miguel, ang aking matapang na apo, ang nagturo sa akin ng pagkakaibang iyon. Isang Sabado ng umaga, sa huling linggo ng Abril, naroon kami ni Miguel sa gilid ng isang lawa, sa isang lumang pantalan na gawa sa kahoy. Ang aming mga pamingwit ay nakalawit sa tubig na sumasalamin sa mapusyaw na asul na langit. Ang hangin ay amoy sariwang damo at mga bagong posibilidad. Sa aming tabi ay isang maliit na cooler na may lamang palamig at tinapay. Simple lang, payapa, isang normal na araw para sa isang lolo at sa kanyang apo, isang normalidad na ipinaglaban namin ng husto. "Lolo," biglang sabi ni Miguel, pumasag sa komportableng katahimikan. Yung science presentation ko po tungkol sa sound waves, nakuha ko po ang pinakamataas na grado sa buong klase. Ang kanyang boses ay puno ng sigla at pagmamalaki. Ang boses na iyon, na dati nakakulong, ngayon ay malayang lumilipad. Sabi po ni Mrs. Brooke, iyon daw po ang pinakamagandang presentasyon na nakita niya mula sa isang third grader. Ngumiti ako, isang ngangiting nagmula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi ako nagulat, sundalo, binabawi mo ang mga nawalang panahon gamit ang boses na iyan. Sabi rin po ni Dr. Watson, maganda raw po ang progreso ko, dagdag niya. Iniisip niya na baka pwede na akong lumaktaw sa 4th grade sa susunod na taon. Tumingin ako sa malayo, sa kabilang dulo ng lawa kung saan ang mga puno ay nagsisimula ng yumabong. Ang Lola Elena mo, siguradong ipagmamalaki ka niya ng husto, sabi ko ng mahina. Naramdaman ko ang isang pamilyar na kirot ng pangungulila, ngunit ngayon may kasama na itong init. Ang mga Bennett ay laging matatalas ang isip. Nanatili kaming tahimik ng ilang sandali, pinapanood ang dulo ng aming mga pamingwit, nakikinig sa huni ng mga ibon. Ito ang mga sandaling pinapahalagahan ko, ang mga simpleng sandali na ipinagkait sa amin noon. "Lolo," muling nagsalita si Miguel, mas mahina ang kanyang boses ngayon, mas personal. Iniisip niyo po ba kung sino ang tunay kong ama? Ito ay isang tanong na alam kong darating, isang tanong na pinaghandaan ko. Tumingin ako sa kanya hindi sa tubig, kundi direkta sa kanyang mga mata, at sumagot ako nang walang pag-aalinlangan. "Hindi," sabi ko ng may diin. Dahil ang kaharap ko ngayon ay ang apo ko. Nakita ko ang pagkalito sa kanyang mga mata. "Pero lolo, hindi po tayo magkadugo." Inilagay ko ang aking kamay sa kanyang balikat. "Miguel, makinig ka, mayroon tayong mas matibay pa kaysa sa dugo. Ang dugo, aksidente lang iyan ng kapanganakan, isang bagay na wala tayong kontrol. Pero ang pamilya, ang tunay na pamilya, ito ay isang pagpili. Ito ay tungkol sa kung sino ang handa mong ipaglaban, kung sino ang handa mong protektahan kahit anong mangyari. At tayong dalawa, ginawa natin yan. Pinaglaban natin ang isa't isa. At iyon, anak, iyon ang nagiging dahilan kung bakit tayo ay isang pamilya sa pinakatotoong kahulugan nito." Nakita ko siyang lunukin ng kanyang laway. Ang kanyang mga mata ay nagsimulang mamasa. "Pwede pa rin po ba akong maging isang Bennett?" tanong niya. Ang kanyang boses ay halos isang bulong. Hinawakan ko ang kanyang baba at itinaas ito para magkatinginan kami. "Anak, pinaghirapan mo ang pangalang iyan. Hindi ito ibinigay sa iyo. Kinuha mo ito. Ipinakita mo ang tapang na mas matindi pa sa karamihan ng mga sundalong nakasama ko sa serbisyo. Ikaw ay isang Bennett dahil kumilos ka na. Parang isang Bennett noong mga panahong pinakamahalaga. Ang dangal mo, ang katapatan mo, iyan ang gumagawa sa iyo ng isang Bennett." Isang malaking ngiti ang sumilay sa kanyang mukha na nagpawi sa lahat ng bakas ng pag-aalinlangan. Isang ngiting dalisay, isang ngiting malaya. "Gusto ko pong maging tulad ni Dr. Watson paglaki ko, lolo," sabi niya ng may bagong sigla. "Gusto kong tulungan ang mga batang hindi makapagsalita dahil natatakot sila. Kasi naiintindihan ko po sila. Naramdaman ko ang pagbara sa aking lalamunan. Ang batang ito na dumanas ng napakatinding trauma ay hindi nag-isip ng paghihiganti o galit.
Sa halip na isip niya kung paano gagamitin ang kanyang sakit para tulungan ang iba. Gagawin mo ang mga pambihirang bagay, Miguel. Sabi ko, ang aking boses ay bahagyang garalgal. Maiintindihan mo sila sa paraang hindi kaya ng iba. Sa tingin niyo po ba, kaya ko po talaga? Sinalba mo ang buhay nating dalawa mula sa 8 taong katahimikan, sabi ko. Kaya mong gawin ang kahit ano. Sa sandaling iyon, biglang yumugyog ng malakas ang pamingwit ni Miguel. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at tuwa. Lolo, may nahuli ako. Malaki po. Lolo? Sabay naming hinawakan ang pamingwit, nagtutulungan na hilahin ang kung anumang malakas na isda ang kumagat. Ang tali ay halos bumaon sa tubig at ang dulo ng pamingwit ay halos yumuko na parang arko. Dahan-dahan lang, sabi ko, ginagabayan siya. Hayaan mo munang mapagod. Pagkatapos ng ilang minutong pakikipaglaban, isang maliit na bas ang lumitaw sa ibabaw ng tubig, kumikislap sa sikat ng araw. Tumawa si Miguel ng malakas, isang tawang puno ng purong kagalakan. Isang tunog na hinding-hindi ko na muling babaliwalain. Dinala namin ang isda sa pantalan. Itinuro ko sa kanya kung paano ito tanggalin ng maayos sa kawil at kung paano ito pakawalan pabalik sa tubig. Sinusuportahan ito hanggang sa muli itong lumangoy palayo. Tanong niya habang inaayos namin muli ang aming mga pamingwit. Sa tingin niyo po ba, bibisita si Daddy balang araw? Pinag-isipan ko ng mabuti ang kanyang tanong. Hindi ko alam, anak. Ang tatay mo ay hinaharap ang sarili niyang mga multo, ang sarili niyang pagsisisi. Pero tayo, ayos lang tayo, higit pa sa ayos. Opo, simpleng sagot ni Miguel. Ayos po tayo. Ang araw ay tumaas pa. Isang malamig na hangin ang dumampi sa aming mga mukha. Si Miguel ay tahimik na humuhuni habang pinapanood ang kanyang pamingwit, isang tunog na ipinagkait sa kanya sa loob ng 8 taon. Itinuro sa akin ng hukbo ang tungkol sa tungkulin. Itinuro sa akin ng anak ko ang tungkol sa kabiguan. Ngunit si Miguel, itinuro niya sa akin ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito tungkol sa kung sino ang kapareho mo ng dugo, kundi kung sino ang kasama mo sa iyong mga laban. 2 linggo na ang nakalipas, sinabi sa akin ni Dr. Watson na ang empatiya at lalim ng pag-iisip ni Miguel ay pambihira. Ang trauma, kapag nalampasan, ay maaaring maging kalakasan. May dumating na sulat mula kay Ben mula sa kulungan. Hindi ko pa ito binubuksan. Siguro balang araw bubuksan ko. Siguro gugustuhin ni Miguel na basahin ito. Ngunit iyon ay isang pagpili para sa ibang araw. Sa edad na 68, natagpuan kong muli ang aking layunin. Hindi bilang isang sundalo, hindi bilang isang bigong ama, kundi bilang isang lolo. Ang lolo ng isang batang lalaki na natagpuan ang kanyang boses at iniligtas ang aming mga buhay. May mga pamilyang isinilang, ang sa amin ay hinubog sa laban. At iyon ang dahilan kung bakit ito ay hindi masisira. Habang tinitingnan ko ang aking apo na ngayon ay masayang naghihintay sa susunod na huli. Alam ko na ang aming kwento ay hindi lamang sa amin. Ito ay para sa bawat lolo at lola na nakaramdam ng kawalan ng kapangyarihan. Ito ay para sa bawat bata na pinatahimik. Ito ay isang paalala na kahit sa pinakamadilim na panahon, ang tapang ng isang bata at ang pagmamahal ng isang pamilya, isang tunay na pamilya, ay maaaring maging ilaw. Ang aming kwento ay hindi nagtapos sa korte. Nagtapos ito dito sa tabi ng lawa, sa ilalim ng sikat ng araw na may 2 pusong magkasama, isang pamilyang buo, isang pamilyang malaya,